Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay ka-6 na araw ng Misa de Gallo. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea at binati niya si Elizabeth. Si Maria ay halimbawa natin ng pagiging apostol at alagad na nagbabahagi at dumadamay. Para sa liturhiya, bihili ang diwa ng simbang gabi. Nagpupuyat tayo sa mga importanteng okasyon sa buhay natin tulad ng pagising sa madaling araw para sa turo ng simbahan. Higit sa lahat, ang mahalaga ay ang marubdob na pagpupunyaging laging makasunod sa Kanya. Pagsunod ang kahulugan ng pagiging disipulo, pagiging alagad. Subalit hindi pa buo ang pagiging mga alagad natin hanggat hindi niya tayo na isusugo. Ito naman ang buod ng pagiging mga apostol. Lumalapit tayo sa Kanya upang makilala siya, upang ang kalooban niya ay maging kalooban natin, upang ang landas niya ay maging landas din natin. Bukod tanging sa ganoong paraan lamang tayo maaaring maisugo bilang Kanyang kinatawan. Panalangin para sa mga kaluluwa ni Natividad, Leoncio, Felix, Leticia, Ernesto at Jonathan. Halina, O Jesus, halina, bukong na anak ng Ama. Halina, O Jesus, halina, Emmanuel nasa iyong wina. Halina, O Jesus, halina, bukong na anak ng Ama. Halina, O Jesus, halina, Emmanuel nasa tinang Diyos tuwina.
Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, samarin natin sa ating pananalangin ang alay pasasalamat at natatanging kahilingan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya. Ana Carmela de Guzman, Jojit Santiago, Pamilya Caspe, Talon, Harave at Simangan, Ramon at Marie Cris Aureo, Grace Balbin, Lourdes Hilario, Rosalinda Mendoza, Elma Laguador, Glo Gonzales Salazar, Romeo at Nora Cabrera, Pamilya Buana Torres, Pamilya Ong Reyes at Talyarde, Adriano Santos, Pablito at Josie Mendoza, Jerry at Fene Victoriano, Rafael, Flor, Odette at Yvette Eugenio, Brian at Jasmine Yu, Joel at Lucy Bonifacio, Edgar at Marie San Diego, Edgardo at Aida Cunanan, June at Soli de Rosario, Nante at Marisa de la Cruz, Danilo at Emery Sebastian, Dennis at Nelly Santos, Noel at Zene Galvez, Aurora at Victoria Sanchez, Aurora at Jean Silungan, Ricky at Avic Magpok, Romel Jeff Arcega, Alicia Arcega Behcrucis, Vidal at Marieta Querol, Aida F. Resurrection, Mila Digonong, Cesar at Lolita Nicolas, Celi Celine Dominic Nicolas, Antonio at Evelyn Salazar, Edwin at Aida Gumapas, Dr. Betsaida Banaag, Pamilya Riano, San Felipe at Esteban, Janet E. Pascual at hindi ng ADB Community, Reverend Father Rupino Peng Sulit, Bishop Dennis Villarojo, at para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ang kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Solid Child Council, 6737 ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawa, May Kawayan, drivers at employees ng Mile Vine Trucking, Edmund Castin, Eduardo Valdez, Judith Diana Marfil, Dina Saavedra, Victor at Divina MC, Camila Sarwakino, Pining Villanueva, Nick at Evelyn Rilera, Arman at Amy Isma, Emelita de la Cruz, Janet Wawa Tamani, Dr. Mar at Marie Tolentino, June at Doris Pillahera, Bernard at Ena de Guzman, Susan Dumaday, Dayan Bunag, Gigi Bautista Alejandro, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Jaime at Jovian Cruz, Dr. Chester Galapis, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos at Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong Nueva Vizcaya, lahat ng mga frontliners at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Cheryl Santiago, Eloisa Villamil, Samantha Osea, Quirino Cristobal, Marivic at Cyrene Marcelo, Chelo del Mundo, Rami Banaag, Benamin Valerio, Ruben Aguirre, Samuel Engal, Reggie Garcia, Aurelio Cooper, Al Jerome Santos, Joyce Anriel Main, King Joriel Main, Ruben Granada, para sa karawan ni Gloria Bernardo, Restituto Domingo, Criselda Galsote, Jeros Actual, Jan Angelo Sanchez, AJ Jimenez, Althea Denise Dayaw, Melba MD, Carlo G, Beng Abad, Noel Abrigo, Jacqueline Cabandit, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo Celidonia, Bibiana Hil Sila, Isabella, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Jose, Teodora, Justin, Lucila, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romelo, Jose, Ricardo, Maria, Jose, Pipito, Maria Teresa Frances, Flora, Pacifico, Julio, Carmen, Crisanto, Antonio, Genoveva, Enrique, Filomena, Alejandro, Debbie, Feliciana, Berencito, lahat ng mga namayapang mga lektor ng Diocese ng Malolos at ang lahat ng mga kawaawang kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, halin at pagnilayan natin ang kaloob na pananampalataya at ibahagi natin ito sa iba. Pasalamatan natin ang Diyos sa 500 taon ng pagbibiyaya sa ating bansa at upang maging marapat tayo sa ating banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Malabiring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Awitin natin ang papuri sa Diyos. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, dinggin mo ang mga kailangan ng iyong sambayanan upang kagalakan sa pagdating ng iyong nagkatawang taong anak ay magdulot ng gantimpalang buhay na walang wakas kapag siya'y nagbalik ng may kadakilaang lantad sapagat siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, inaanyayahan ni Propeta Sophonias ang Israel na magalak na parang nagdiriwang sa pista dahil nasa piling na nito ang hari at ang Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion.
Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos. Parang bayaning nagtatagumpay, makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig, at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya na nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan, tugtugin ng alpat awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginoong Diyos, mapalad ang bayan kanyang ibinukod. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahil sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalawang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako pang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa ating pumabuting balita ay pinapayag sa atin ang pagmamadali ni Maria upang nang sa gayon ay pumunta sa kaburulan ng Huda upang dalawin ang kanyang pinsan na si Santa Elizabeth na noon ay nagdadalang tao rin kagaya ni Maria. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pumabuting balita, may hatid si Maria doon sa bahay ni Zacarias at Elizabeth. At ang hatid na ito ay nahahati sa tatlo. Ang una ay ang paghahatid ni Maria ng pananampalataya, sapagat si Maria ay nananampalataya na matutupad sa kanya ang sinabi ng anghel. Nananampalataya siya na kung ano man ang inihatang sa kanya ng Panginoon bilang gampanin, bilang ina ng anak ng Diyos at bilang ina ng anak ng kataas-taasan, ang Diyos ang bahala na gumabay sa kanya, ang Diyos ang bahala na magbigay sa kanya ng lakas upang nang sa gayon magampanan niya ang inihaatang sa kanya. Kaya nga po sa ating pong mabuting balita, ito rin ang hatid ni Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. Kaya nga ang sabi ni Elizabeth, "Mapalad ka, sapagat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Subalit ang pagdating ni Maria doon ay hindi lamang pagpapakita ng kanyang pananampalataya, kundi paghatid din ng pananampalataya sa kanyang pinsang si Elizabeth, sapagat hindi lamang kay Maria matutupad ang ipinasabi ng Panginoon, sapagat kay Santa Elizabeth may hula rin may hula rin at may sinabi rin ang anghel ng Panginoon ukol sa ipapanganak ni Santa Elizabeth. Kaya nga po matutupad din sa buhay ni Santa Elizabeth ang ipinasasabi sa kanya ng Panginoon na yung kanyang anak ay magiging tagapaganda ng daraanan ng Mesiyas, na yung kanyang anak ay magiging dakila sa mata ng marami at siya ay magiging tagapaganda ng kalooban ng maraming mga tao upang nang sa gayon tanggapin ang ating Panginoon sa kanilang kalooban at ang hatid niya na kaligtasan. Kaya nga po pinalalakas din ni Maria ang pananampalataya ni Elizabeth. Hindi lamang siya ang tumanggap ng gampanin, hindi lamang siya ang tumanggap ng malaking responsibilidad mula sa Diyos, kundi si Santa Elizabeth may gampanin din
para sa sangkatauhan, sapagat ang kanyang anak ay magiging tagapaganda sa pagdating ni Jesus. Kaya nga po ito ang kanyang unang hatid, ang pananampalataya na pinalalakas kapag nagsasama-sama sa iisang mitiin na ang Diyos ay papurihan, dahil sa mabubuting ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Yung ikalawa na hatid ni Maria ay yung pong pag-asa. Kaya nga po ang sabi ni Santa Elizabeth, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Kaya nga po, ang sabi pa sa ating mabuting balita, pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Kaya nga po, naghahatid si Maria ng kagalakan ng pag-asa, sapagat sa kabila ng paglilihi ni Santa Elizabeth, naroon si Maria upang siya ay tulungan. Hindi lamang sa mga gawaing bahay, kundi upang nang sa gayon, bigyan ng lakas ng loob itong si Santa Elizabeth. Kaya isipin na lamang natin, mga kapatid, si Maria, larawan ng pag-asa. Bakit? Kasi mga kapatid, siya man ay nagdadalang tao. Larawan siya ng pag-asa sapagat alam niya na hindi siya bibiguin ng Diyos. Ang Diyos ang nag-atang sa kanya ng gampanin. Ang Diyos ang tutuwang sa kanya. Kaya pansinin po ninyo, mga kapatid, si Maria nagdadalang tao kahit na siya ay nakatakda pa lamang ikasal sa kanyang magiging asawang si Jose, sapagat ang kanyang ipinagdadalang tao ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ito'y lalang ng Espiritu Santo, ito'y ginawa ng ating Panginoon upang ipamansag sa lahat na ang panganganak ni Maria, ang paglilihi ni Maria ay hindi lamang gawa ng tao, kundi ito ay bahagi ng hiwaga, ng misteryo, ng kaligtasan para sa atin. Kaya nga po, mga kapatid, mahiwaga ang paglilihi ni Maria sapagat hindi gawa ng tao, kundi lalang ng Espiritu Santo. Kaya isipin po natin, mga kapatid, yung ginagawa ni Maria na pagpapalakas ng pananampalataya, pagbibigay ng pag-asa sa kanyang pinsang si Elizabeth, makikita natin sa kanyang pagdalaw sa kanyang pinsan na ito. Sapagat itong si Elizabeth, kung paanong mahiwaga yung kay Maria, mahiwaga din yung kay Santa Elizabeth. Bakit? Kasi alam po ninyo, yung kanyang asawa matanda na, kapwa na sila matanda, at hindi naman si Elizabeth ay natagpuan pang baog. Subalit ang sabi nga sa atin, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Ang lahat ng imposible ay nagiging posible sa Diyos. Kaya nga po si Maria nagdadala rin ng pag-asa sa kanyang pinsan, sapagat pinapaalala sa kanyang pinsan, hindi lamang siyang ginawa ng hiwaga ng Panginoon, kundi maging si Santa Elizabeth ay binigyan din ng hiwaga ng paglilihi na ito, sapagat kahit nabaog, kahit matanda na, niloob ng Diyos na pagkalooban ng anak itong si Santa Elizabeth at ang kanyang asawang si Zacarias. Gayun din po naman, mga kapatid, isipin na lamang natin si Maria nung dumalaw sa kanyang pinsang si Elizabeth, mataas na lugar yung tirahan ni Santa Elizabeth. Kaya nga ang sabi sa ating mabuting balita, kaburulan ng Huda. Kaya isipin na lamang natin, si Maria nagdadalang tao, pero inakyat niya yung kaburulan na ito. Kaya nga po mabigat para sa kanya, mahirap para sa kanya, pero ginampanan ni Maria ang gawain na ito ng pagdalaw sa kanyang pinsan na si Santa Elizabeth. At isipin na lamang din natin, si Santa Elizabeth, bagamat nandoon lamang sa kanyang bahay, medyo mahiwaga at medyo kontrobersyal maging yung kanyang paglilihi, yung kanyang pagdadalang tao. Bakit? Kasi alam po ninyo, kung sa atin nung araw, kapag ka po mayroong buntis, natutuwa po yung mga matatanda. Kasi ang sabi ng mga matatanda, ayan, may buntis na naman, madadagdagan na naman ang tao sa ating baryo, madadagdagan na naman ng buhay dito sa ating lugar. Pero alam po ninyo, ngayon, kapag ka po nakakita tayo ng buntis, ano yung sinasabi ng iba? Buntis na naman! Nung 1 taon, kabubuntis lang yan. Ngayon, buntis na naman. Kaya nga po naiiba na yung ating pananaw. How much more sa kalagayan ni Santa Elizabeth? Bakit? Kasi nagbuntis siya, senior citizen na siya. Kaya nga po kapag ka po ikinumpara natin ito sa kasalukuyang panahon, baka mamaya maging kontrobersyal sa atin. Bakit? Hindi lang po sasabihin natin matanda na, may dagdag pa tayo. Anong dadagdag natin kumisan? Matanda na, nabuntis pa. Matanda na, anong sinasabi natin? Kung kailan tumanda, tsaka naman kamo gumanoon.
Kaya tingnan ninyo, may ibang kaisipan na. Meron na tayong masama na pag-iisip. Kaya nga po si Maria ay naroon para bigyan ng pag-asa si Santa Elizabeth na sa kanyang katandaan, sa kanyang pagbubuntis, hindi ito lalang lamang ng tao, kaya dapat magtiwala sa ating Panginoon sapagat ang Diyos ang tutulong sa kanila. Ganyan din po naman mga kapatid, ang dala ni Maria ay pag-ibig din, sapagat ang dinadala sa sinapupunan ni Maria ay larawan at pinakarurok ng pag-ibig, at ito ay ang ating Panginoon. Kaya nga ang sabi sa atin, ang bawat pinagkakalooban ay dapat magbahagi. Si Maria, pinagkalooban siya ng karangalang maging ina ng Diyos. Si Maria, pinagkalooban siya ng karangalan na yung kanyang sinapupunan ay maging tahanan ng ating Panginoon sa loob ng 9 na buwan. Kaya nga po si Maria, hindi niya pinagdadamot, ibinahagi niya ang ating Panginoon. Kaya nga pagdating sa bahay ni Zacarias, pagkarinig ng bati ni Maria, ang sabi ni Santa Elizabeth, naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Sa ibang version po ng Bible, ang sinasabi, hindi lamang basta naggagalaw, nagtulundag sa tuwa yung sanggol sa kanyang sinapupunan. Bakit? Sapagat ang dumadalaw, hindi lamang si Maria, ang dumadalaw ay ang mismong ating Panginoon. Dinadalaw niya si Zacarias, dinadalaw niya si Santa Elizabeth, dinadalaw din niya ang nasa sinapupunan ni Santa Elizabeth na walang iba kundi ang kanyang pinsang makalawa na si San Juan. Kaya nga po natutuwa yung sanggol na ito sapagat dun pa lamang sa sinapupunan, nagdadala na ng galak, nagdadala na ng pag-asa, nagdadala na ng kaligtasan ang sanggol na si Jesus para sa sambahayan nitong si Zacarias at ni Santa Elizabeth. Kaya isipin natin mga kapatid, pagdating ng panahon, hindi lamang siya larawan ng pag-ibig, makikita natin mula sa ating Panginoon ang mismong pag-ibig. Kaya nga ang sabi ni Mother Teresa, na ngayon ay ating binibigyang pugay, ang sabi niya, give until it hurts. At ang ating Panginoon, nagbigay, hindi lamang dahil nasasaktan, nagbigay siya hanggang ialay niya ang kanyang buong buhay. Ibinubuo niya ang kanyang buong dugo ng para sa bawat isa sa atin. Kaya nga ito ang pinakamaganda na larawan ng pag-ibig. Kaya nga akala ng iba, ang hugis ng pag-ibig ay hugis ng puso. Pero ang mga kapatid, ang tunay na hugis ng pag-ibig ay hindi hugis puso. Ang tunay na hugis ng pag-ibig ay nasa hugis ng krus, sapagat doon na ipakita ng ating Panginoon ang kanyang pag-aalay ng kanyang sarili ng dahil sa pag-ibig sa atin. Kaya nga po mga kapatid, ano naman yung hinahanap sa atin at hamon ng ating Panginoon sa ating natunghayan na mabuting balita, na tayo rin, kagaya ni Maria, maging tagapagdala rin tayo ng ating Panginoon sa ating kapwa. Kung paanong si Maria, dinala niya si Jesus sa ibang mga tao. Hindi niya sinarili, ibinahagi niya ang ating Panginoon sa mga tao sa kanyang paligid, lalong-lalo na sa sambahayan ni Zacarias at Elizabeth. Kaya nga po mga kapatid, tayo na tumatanggap sa ating Panginoon ay meron ding gampanin na ibahagi ang ating Panginoon sa mga tao na nagnanais lumapit sa Diyos, sa mga tao na naghahanap at nag-aapuhap sa dilim ng dahil sa paghahanap sa ating Panginoon. Kaya nga kapag tayo pinagsisimba, tumatanggap tayo ng katawan ng ating Panginoon. Ang tinatanggap natin, yung pinaka-the best ever na regalo, sapagat ang tinatanggap natin ay ang mismong ating Panginoon sa kanyang katawan, sa anyo ng tinapay. Kaya nga matapos ang misa, palagi sinasabi sa atin, humayo tayo, sapagat isinusugo tayo na tayo rin maging tagapagdala ng tinanggap natin, maging tagapagdala tayo ni Kristo para sa ating kapwa na nangangailangan sa ating Panginoon. Kaya nga po, hindi tayo magiging mahusay na tagapagdala kung tayo mismo walang pag-asa, walang pananampalataya at walang pag-ibig sa ating kalooban, sapagat tayo mismo ay dapat kakitaan ng mabuting halimbawa. Kaya nga po sa bawat sandali ng ating buhay, itong hinahanap sa atin ng ating Panginoon. Dumadalaw ang Panginoon sa atin, nawa madalaw din ng ating Panginoon ang ibang mga tao sa pamamagitan ng ating sarili, sa pamamagitan ng ating pagpapakita ng mabuting halimbawa. Alam po ninyo mga kapatid, noong araw, doon po sa Roma, sa Italia, noong nagpunta si Cardinal Sin, meron pong retreat na mga pari. Noong pong sila'y nandoon na, excited po silang umattend ng retreat. Pero alam po ninyo, nagkaroon ng problema si Cardinal Sin, yung yumaong cardinal natin. Nagkaroon siya ng problema. Bakit? Kasi yung baon nilang salapi, panggugol sa retreat, hindi pala kakasya. Hanggang sa isang araw,
pinatawag siya ng isang Minister of Transportation doon po sa Roma, doon sa kanyang tahanan. At alam po ninyo, kaya siya pinatawag, gustong magpasalamat ng minister na ito. Bakit? Kasi meron po siyang katulong, meron siyang kasambahay na isang Filipina. At yung Filipina na ito, lubos-lubos yung kanyang pasasalamat. Kaya nga po ang sabi ng minister ng transportation na ito, anuman ang kulang ninyo sa retreat, anuman ang kulang ninyong salapi, sasagutin ko na. At naging curious si Cardinal Sin kung bakit napakabait sa kanya nitong Minister of Transportation na ito. Sapagat ang sabi po ng minister na ito, kasi ako'y may isang kasambahay. Nung araw, yung aking anak, kasi masyado kong busy sa aking trabaho, yung aking anak, hindi ko na naaasikaso. Yung aking anak, halos hindi ko na nakikita. Yung aking anak, hindi ko na nagagabayan. Pero mga kapatid, anong sabi ng minister na ito? Nang minsan, nag-birthday yung kanyang anak. At ano ang kanyang sinabi sa kanyang anak? Anak, matagal tayong hindi nagkakakita. Matagal tayong hindi nagkakaniig. Pero ngayon, babawian kita. Ano man ang gusto mo na mabibili ng salapi, kahit mahal sa birthday mo, ibibigay ko sa iyo. At alam po ninyo, naghahanda na yung minister na ito, gaano kayang kalaki ang gagastusin niya sa hihingi ng kanyang anak. Pero ano pong sabi ng anak na ito? Ang hiling niya sa kanyang birthday na sana silang magkakapamilya, sama-sama na magsimba. Kaya nga po, walang gastos. Ang gusto lamang magsimba. Ang gusto lamang sama-sama na magpunta sa simbahan upang magdasal at magsimba. At alam po ninyo mga kapatid, nung nag-imbestiga itong minister na ito, laking pasasalamat niya. Bakit? Kasi kahit wala siya, kahit busy siya, yung palang gumagabay sa kanyang anak ay isang Filipina na kanilang kasambahay. Tinuruan yung kanyang anak na magdasal ng rosaryo, tinuruan yung kanyang anak na magsimba, tinuruan yung kanyang anak ng mga bagay na kagalang-galang na pagkilos, tinuruan yung kanyang anak ng mga bagay na para sa mga Kristiyano. Kaya nga po kahit wala siya, napagtanto niya sa laki ng kanyang pagkukulang, disin sana napariwara na yung kanyang anak. Pero nang dahil sa kasambahay na ito, natuto ang kanyang anak, naging mabait ang kanyang anak, naging matino ang kanyang anak. Kaya isipin po natin, kahit po saan tayong lupalop naroon, tayo tinatawagan, maging tagapagdala ng ating Panginoon sa ating kapwa, maging tagapagturo sa ating kapwa patungo sa ating Panginoon. Ang wag nawang sana mangyari sa atin ay yung po bang kung sino pa, yung mga Kristiyano Katoliko, ang siya pang liko ang ating daan, ang siya pang nagdidigaw sa ating kapwa patungo sa kasamaan. At bilang panghuli mga kapatid, kagaya po ng aking nabanggit sa ating mga prex na nagse-seminar dati, no, ay meron pong isang beauty pageant. At yung beauty pageant na ito, kakaiba po yung pagpapaliwanag, yung pagpapakilala sa mga contestants. Bakit? Kasi may description sa bawat bansa ng contestant na ito. At ang nagpapaliwanag, yung host ng pageant na ito. At ano po sabi ng host? Ipapakilala niya yung isang contestant mula po sa Europa. Kaya ang sabi niya, i-welcome natin yung contestant mula sa Europa. Hola, hola, viva Arinola, Miss Espanya. Pasok po yung Miss Espanya, palakpakan po yung mga tao. Tapos po, mga kapatid, ang sabi ng host, yung pangalawa na papasok ay mula po sa kontinente ng Africa. Kaya ang sabi po ng host, hindi akin, hindi sa iyo, kundi kanya lamang, Miss Kenya. Pasok po yung Miss Kenya, palakpakan po yung mga tao. Pero mga kapatid, yung pangatlo na papasok, inaabangan. Early favorite ito. Bakit? Mula sa kontinente ng Asia. Kaya po, marami nang nag-aabang. Talaga namang inaabangan itong manggagaling sa kontinente ng Asia. Kaya nga po mga kapatid, ano po ang sabi ng host, yung pagkakadescribe doon sa kandidata? Ang sabi po ng host, bansang kulang sa bigas, sandamakmak mandurugas, Pilipinas. Pasok po yung galing ng Pilipinas, yung contestant ng Pilipinas. Tingnan po ninyo mga kapatid, no? Sa buong mundo, sa buong Asia, marami po sa atin Kristiyano Katoliko. Sa buong Asia, dalawa po tayo na bansa na Kristiyano Katoliko sa buong Asia. Yung isa po, yung Timor-Leste o yung dating East Timor. Sa buong mundo,
Pangatlo po tayo sa may pinakamaraming bilang ng mga Kristiyanong Katoliko kahit sa ang panig pa ng mundo. Subalit mga kapatid, pag-aaralan po natin, minsan naging number 1 po tayo sa buong Asia, minsan sa ating kasaysayan, naging number 1 tayo sa buong Asia nang dahil sa graft and corruption. Kristiyano-Katolikong bansa, napakaraming Katoliko, pero mga kapatid, nasaan yung paghahatid natin kay Kristo? At hindi lamang po yan, na minsan nagagalit tayo, bakit sa Asia lang tayo naging number 1? Huwag po tayo mag-alala, sa buong mundo, pumasok po tayo sa top 10 na pinakakurap na bansa. Ang isipin natin mga kapatid, Kristiyanong bansa, pero mga kapatid, nasaan yung ating pagsasabuhay? Nasaan yung ating pagdadala kay Kristo, pagdadala sa ating Panginoon, patungo sa ating kapwa? Tayo nga po ba ay nagiging mabuting tagapagdala kung tayo mismo ay nagsasabuhay ng ating pananampalataya? O tayo ba'y nagiging mabuting tagapagdala kung malayo naman ang ating buhay sa ating itinuturo sa ating pananampalataya? Kaya nga po ang sabi sa atin, si Maria, naging mapanagutan tagapagdala ni Kristo. Si Maria ay dapat nating tularan dahil hindi natin si Kristo sa bawat kapwa natin, sa bawat sandali ng ating buhay. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, ilahad natin ang ating mga kahilingan sa mga nagtangi sa mga pinagpalang babaeng sina Elizabeth at Maria, kaya't ating pong isamo, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa pamumuno ng ating mga obispo at kaparian ay maging masigasig sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, maging sa gitna ng pagdurusa at kalamidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ng mahal na Birheng Maria, tayo nawa ay maging tunay na alagad at apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya naway maging handang dumamay sa mga nangailangan ngayong may pandemya pa rin ng COVID-19. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Elizabeth, tayo bilang isang pamayanan ay magsikap na ihatid ng kagalakang dulot ng Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong mga mahal sa buhay ay makaranas nawa ng kaligayahang sa piling ng Panginoon sa kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mawain, ipinadarama mo ang iyong pananatili sa aming piling sa kabutihang loob ng aming mga kapatid. Patuloy naman naming ipahayag ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng buhay na naukol sa paglilingkod. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan nawa ay kampi. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga puso dapat.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang madaming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmamagandang lumong ibigay sa amin upang maihain, ay siya naman gumanap sa iyong ipinagagawa upang kami ay tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahalabiring Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Spiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin na maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang apudan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay kunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang nagarap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kariwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kabiyadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Liputan,
Mga kapatid, ito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ilang Pasko nagdaan, marami na ang iyong natanggap. Ngunit Kristo, ipaalala sa inyo na ang Pasko'y kaarawan ni Kristo. Panginoon, maligayang pag-ibig sa'yo. Hando ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisain mo upang maging katulad ng sa'yo. Palamutin ang Christmas tree, ang matahan ay naniwang muli. Ngunit mayroon bang isang sabsaban kung saan naroon si Kristo, dahilan ng Pasko? Panginoon, maligayang pag-ibig sa'yo. Hando ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisain mo upang maging katulad ng sa'yo. Oratio Imperata kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at papaghamahan na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan at tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumlingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto ng paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluluhalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa may sakit, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Pedro Apostol,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang ng iyong sambayanan ay siya nawang magtaguyod lagi sa tanang nagdiwang upang sa pagsamba sa iyong kadakilaan, makamtang masagana ang ganap na kagalingan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo, sumandali. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Ang simoy ng Kapaskuhan ay atin nang nararamdaman kung kaya't ang parish staff, scholars, parish and finance ay maghahandog sa inyo ng pamaskong awitin na magpapasiriwa ng diwa ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Kalaki po ng awiting ito ang paghingi ng pamasko sa bawat isang mananampalataya. Naway ibuhos pa ang masaganang biyaya at bawat isa. Muli po, maligayang Pasko at masaganang bagong taon.
Salamat po sa ating finance, sa ating parish staff, sa ating mga scholars. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon. Muli pong pinapaalala yung maayos na paglabas sa ating simbahan. Kung pwede po, i-observe natin ang social distancing. Please lang po.